Shalom, mga kapiwa. Nasa serye tayo ng The Names of God. Emmanuel. Emmanuel is a profound and meaningful name of God in the Bible. Narito po ang mga biblical at practical na pagkakahulugan niya. In biblical definition, Emmanuel is a Greek name for God that appears in Isaiah 7:14 and Matthew 1:23. It is often translated as God with us or God among us. Sa pag-aaral po sa mga salita, or we call it the etymology, the name Emmanuel is derived from two Hebrew words. Emmanuel, meaning God with us, or Imano, meaning with us, El, meaning God. So, Emmanuel, meaning God is with us. Meron kaming kaibigan na Manos or Imano, ang tawag sa kanya, taga Papua New Guinea, ang ibig sabihin is with us, among us. So, ano naman ang practical na definition nito? Emmanuel na nagre-represent patungkol sa Diyos. That's why Emmanuel, meaning presence. Yung presensya, God is always with us, never leaving or forsaking us. Napakaganda, si Emmanuel ang ating Diyos, na hindi siya nag-iiwan at nagpapabaya sa kanyang mga mahal na anak at lingkod. Immanence. Ang ibig sabihin po ng immanence, God is actively involved in our lives, guiding and directing us. Hindi po katulad ng isang orasan na matapos gawan o gawin ng isang watchmaker, ay hinayaan na lamang niya po na isabit ito sa wall at pabayaan na kumilos ng magkusa. Hindi po ganun ang Diyos. Well, in fact, si Emmanuel is actively involved in our lives, guiding and directing us. Pangalawa, yung tinatawag natin na immanence. Pangatlo, compassion. God is a God of compassion, mercy, and love. Ang habag ng Diyos na ito na sumasa atin, na ipapamalas niya ang kanyang habag, pagmamahal, pagkalinga, hindi po siya kailanman nagbabago sa mga karakter na iyon. Then pang-apat, identification. God identifies with humanity. Pag sinabi nating Emmanuel, He become with us, and He is among us, and He is with us. He identified Himself. Kaya nga po, ang Diyos na yon ay nagkatawang tao sa pamagitan po ni Jesucristo. Then, as He identified Himself, He understand our struggles and weaknesses. Sapagkat naunawaan niya, dito napapagtanto niya, nalalaman niya ang isang by experience, ang isang tao na nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin sa buhay. Then finally, panglima, redemption. God is our Redeemer, saving us from sin and the consequences of sin. Dito po mapapamalas na dahil nagkatawang tao siya, nanahan siya sa atin. Siya po ngayon ang ating tagapagligtas. Ano naman po ang mga example ng Emmanuel? Sa Bible po, in Isaiah 7:14, the prophet Isaiah foretells the birth of Emmanuel. At yun nga po ay nangyari sa Matthew chapter 1, no, na si Jesus ay isisilang. Like verses 23 ng Matthew, yung pangalawa, the angel Gabriel announces Jesus as Emmanuel, meaning to say, God is with us or God is among us. And thirdly, in John 1:14, the Word become flesh and dwelt among us. Ang salita na yon na siyang Diyos, mananatiling Diyos, ay nagkatawang tao, naging material siya, naging physical siya, nang sa ganon, manahan sa iyo at sa manahan sa mundong ito para siya ay alamin at
unawain ang mga kalagayan ng kanyang mga nilalang. So God is with us. Kung merong Emmanuel, o Emmanuel ang pangalan ng Diyos, ano naman ang mga practical na implication at application nito na dapat nating isagawa? Una, trust in God's presence. Recognize Emmanuel's constant presence in your life. Patuloy na hanapin at saliksikin sapagkat ang presence ng Panginoon ay nariyan. Then, seek God's guidance. Hanapin ang kanyang paggabay, pagkokontrol. Ask God or ask for Emmanuel's direction and wisdom sa pang-araw-araw nating buhay. Experience, ang pangatlo, God's compassion. Receive Emmanuel's mercy and love. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, we face different trials and testing in life. Na parang sa piling natin ay wala nang umuunawa at nagmamahal. Hindi po yung totoo because we can experience God's compassion as He is with us and He is among us. Then, pangapat, identify with God's humanity. Understands Emmanuel's identification with human struggle. Kung ang Diyos na ito ay nagkatawang tao at gustong maranasan ang buhay bilang isang tao, naunawaan niya ang lahat ng nasa atin. Then, celebrate God's redemption. Praise Emmanuel for saving us from sin. Ang mga taong may tiwala sa Diyos at ang Diyos lamang ang kanilang pinagbibigyan ng buhay ay siyang nakakapagdiwang ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya naman, kung ang Diyos ay si Emmanuel na mananatili magpawalang hanggan sa ating mga buhay, hindi niya tayo iwan ni pababayaan. Siya ang pinakadahilan ng paglilingkod at ang ating existence, pagmamahal at maging ang ating pagsamba sa Kanya. Marapatin lamang po na kung ang Diyos ay suma sa atin, dapat lang naman po na tayo na may suma sa Diyos. Ang mga bagay na nais ng Diyos, ang ibig sabihin, mamuhay ka ng may katarungan, katwiran, kabanalan, at merong marubdob at taimtim na pagsunod sa Diyos sa anumang salita na Kanyang sinasabi sa Biblia. Sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Dapat lang na tayo na may suma sa Diyos sa ating mga pamumuhay. Kumusta ka na, kapiwa? Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.